bagsak na po ang pera natin. Value ng pera natin ng piso versus dolyar. Dahil ang palitan po ngayon ay 59 na. 59 mahigit po, may butal. Kontra dito sa isang dolyar. Ano pong ibig sabihin yan? Ay mag-ready na po kayong mga Pilipino na baka dumating yung dating i-diniscuss ko sa inyo na pagka bumili kayo ng posporo, baka aabutin na po ng kanyan. 1,000 ang halaga ng isang posporo at isang bitsin baka 2,000 piso na. Dahil wala na pong value ang pera natin. Dahil 59 na po, bagsak na po. At talagang patuloy pa ang pagbagsak ng ekonomiya natin, lalo't tinalikuran na tayo mismo ng United States of America na bigyan ng tulong. Hindi po kagaya doon sa mga ibang ASEAN na talagang nag-zero yung taripang binigay sa ibang bansa. Hindi kagaya sa atin, wala po talaga. Wala pong naibigay. Yung po sinasabi ko na nagmukhang katulong itong si Madam at ininsulto pa doon na mukhang katulong, ay maging ito palang si Bangag ay nakaranas din po pala ito ng pambabastos at pang-iinsulto ni Trump sa kanya prior doon sa yung, kung inyo po natatandaan, may dito sa bandang kaliwa nilapitan isa-isa ni Trump hanggang doon sa yung makikita niyo si Bongbong na kaganyan na lang. Ayan, di ba? Nandiyan naman po yan sa kwan. Yun pala, bago pa lang po yun, ay sinabihan na ni Trump na stop cheating from your netizen. Imaginin mo, sabihan ka ng kapwa mo, presidenteng ganon. Grabe yung inaabot itong mag-asawang ito. Kasi alam na talaga ng mga bansa kung gaano ka demonyo itong mga mag-asawang to. Anyway, okay po, at maliban nga dyan sa ating pinapaabot ko lang po yung darating ang araw, sabi ko nga po, baka kumain na rin kayo ng lupa. Kung inyo pong mapapanood yung mga binabalita dyan sa sa Africa na may proseso po nilang ginagawa doon sa lupa para nagagawa nilang pagkain. Pinoprocess po nila dahil sa sobrang hirap. Darating po ang araw, baka hindi po lupa ang kainin nyo, baka kumain na kayo ng adobe o di kaya kumain na kayo ng mga bato. Dahil sa kagagawa nitong administration ito na walang awang pinapatay kayo. Hindi man literal na pinapatay kayo. Ito na, dahil dyan sa mga pagnanakaw nila. Ngayon, kita nyo, yung pagsusumitin nito may mga saltik. Ito may mga saltik na mga senador na ito, mga nagbigayan sila ng mga salin nila. Yung statement and asset liabilities and net worth nila salin. Kapanipaniwala ba yung putang nang yan? Naglulukuhan lang tayo rito. Mga may kaltog na ang ulo nitong mga hayop na to. Sino maniniwala sa inyo? Imaginin mo, katatanggap lang ninyo tig 1 bilyon. Paano nangyari ng mga asset ninyo? Ay tig 100 million, 44 million, lalo na si Escudero, 18 million lang. Ay puta na, yung driver ko, mayroon din ganyang pirang 18 million, baka sobra pa. Ibig sabihin, mas mayaman pa yung driver ko kasi dito kay si Escudero. Kalukuhan na yan. Yung mga saltik ang ulo nito, mga buwisit ito. Wala na yan.
Sige, iwanan natin yan. Ito na po yung pangatlo na makukulong si Jingo Estrada. Oh, kulong po yan. Sigurado na pong makukulong yan. At kaya ko po nasabi ito dahil tinabla na po siya ng Supreme Court yung kanyang motion for reconsideration. Dahil, di ba, hinatulan na siya ulit ng Sandigan Bayan sa graft din at saka administrative at saka criminal case na nag-umapila siya. Ngayon, dininay po ng Supreme Court. So, ibig sabihin, talagang may probable cause. So, makukulong ito. Kasama po itong si Villanueva na babaero. Jesus is Lord. Ayan. Buwisit kayo. Kayo ang talagang mga kriminal ng lipunan. Kayo yung mga piste ng lipunan, mga hayop kayo. Anyway, walang kadala-dala. Grabe. Itong si pangatlo na ito kay Jingo Estrada. At nakulong yan dati. Mabuti lang at nagdideliryo na si Enrile, hindi na makakasama yan sa maikukulong kasi nagdideliryo na. Naghihingalo na. O ay kung hindi naghihingalo yung kasama yan, magkasama yan sa pati itong si Bong Revilla. Tingnan nyo mga kahayupan itong mga kwada ito. Kung totoosin sino ba itong mga hayop na ito, tingnan mo. Imaginin mo, yung mga yan, pumasok sa sa politika, tingnan mo, ang dami-daming bodyguard na pinapalamon po natin yung mga yan. Lahat po ng kilos nila, ultimong mga iniinom nila, kahit anong inumin nila, tayo po ang nagbabayad sa mga hayop na yan. Pero sino ba yung itong mga animal na ito? Bakit ba ganun na lang ang ating pauli-uli na lang natin binubuto itong mga hayop na ito? Jingo Estrada, napakaliwanag na kanyan nagkawatan yan. Noon pa, kaya nakulong na yan eh. Ngayon, inulit na naman, walang kadala-dala. Ito si Joel Villanueva. Di ba? Maliban doon sa sa plunder case niyan, dating pa rin niya, naging controversial din sa TISDA yan, may din ka walang hiyaan yan. Pero dismiss ko no. Hoy, Villanueva, kung dinismiss ka ni Martires, hindi makakaligtas sa aming mga Pilipino na i-analyze kung may katotohanan ba yung mga ikinakaso sa iyo. Dismiss ka lang sa papel, pero ang totoo kawatan ka. Hindi ka makakasuhan kung hindi kayo kawatan, mga hayop kayo. Ayan po, makukulong na. Sigurado na po ang pagkakulong nitong si Saldico, Joseph Estrada na ito, Jinggoy pala, at saka itong si Joel Villanueva at yung iba pa. Mayroon pang isang kongresistang babae ang makukulong din. Pero yung 17 na pinangalanan pa, hindi pa napapangalanan. Diyan sa ICI na bugok na ito. Ang bagal nyo. Sa totoo, napakabagal ninyo. Dahil sa kabagalan nitong gobyernong ito na magdesisyon, dahil hindi nila alam kung paano sila magdesisyon, ito na ang masakit. 2 helikopter ni Saldico nakaalis ng bansa at isang eroplano na mamahalin. Lahat naman yan, pati yung helikopter mamahalin yan. Nasaan ngayon? Nasa Malaysia at nasa Singapore. Ayan, nakaalis po. Bakit itong AMLAC na ito, napakabagal niyong mag-desisyon, magpalabas ng inyong resolution para diyan sa AMLAC na para mapigilan ng AKAP yan. Na huwag makalabas yung mga eroplano ni Saldico. Baka hindi nyo alam, mga kababayan. Imaginin mo, malulula na kayo dyan eh.
malaman yun, dalawang helicopter nakaalis na at saka isang eroplano nakaalis na sa bansa. Ilan ba lahat ang total ng air asset ni Saldico? Baka mahulog kayo sa inyong upuan. 10 mga eroplano yan. Kasama na dyan ang mga helicopter. Imaginin mo. Kung nagtagal pa ito, kaya yung sinasabi ko pag nakita nyo na yan dyan, pilayan nyo na yan. Ayaw ko lang sabihin sa inyo na patayin nyo na. Dahil nandito tayo sa public. Pilayan nyo na. Lumpuhin nyo na. Imaginin mo 10 na eroplano yan. Ilagay na natin sa pinakamababa. Sa tig 50 na lang. Sa 500 million na lang bawat isa. Ilang kanyan, ilang bilyon, baka about pa ng trillion yan. See? Ito bang mga ganitong mga tao, ng mga politiko, dapat bang binubuhay itong mga ito? Hindi na po dapat binubuhay itong mga demonyo. Hindi na po tao itong mga ito. Imaginin mo yung dami ng pira na yan. Kaya ganun na lang po ang paghihirap nitong aking mga kababayan. Dahil po sa mga politikong mga kawatang ito. Napakarami. Lalo pang dumarami ang paghihirap nitong ating mga kababayan dahil sa mga magnanakaw na mga politikong ito. Imaginin mo, 10 na mga eroplano, air asset. Combine na po dyan, helicopter at eroplanong mga modelo po daw yan kaya ang mamahal daw po yan. Puta. Kaya nga, sinabi ni Trump kay Bangag na stop cheating from your netizen. Nakakahiya ka. Grabe. Kung ako sa iyo, magpakamatay ka na lang. Bullshit kang, tanga ka. Kawatang ka. Ganyan po, kakwan. Ang tindi nito. Pero tingnan mo, wala pang ina-announce, hindi pa ina-announce ng ICI na kasama sa kakasuhan itong si Romualdez na yan yung poon, yan yung Diyos ni Saldico. Ano yan, ililibre niyo yan? Posible. Ito po ang dahilan kung bakit posible na ililibre nila yan si Martin Romualdez. Alam niyo kung bakit? Una, kung inyo pong natatandaan na bulgar naman po yan, na pag-aari ni Remulla itong Island Cove. Aywan ko kung ano yung sinasabi nilang Island Cove na yan. Paki-comment nga po dyan kung ano ba yung sinasabi nilang Island Cove na yan. Or ni Remulla na yan. So, hindi ko po alam. Pero basta yan po, ang pagkakaalam ko yan, yung Island Cove na yan, nandyan din po yung mga tawag dito, yung mga pogo. Tapos ngayon, Mr. Berana, anong kinalaman naman ni Romualdez dyan sa Island Cove na yun? Kay Boying Remulla pala yan. Ito po, kaya po may kinalaman si Romualdez dyan, si Martin Romualdez, siya po ang bumili ng Island Cove ni Remulla. Dahil ang pagkakaalam po natin yan ay trillion pesos po ang halaga. Kaya alam ko, makukwento. Kaya nga, ang daming ma-absolto rito. Kaya nga ganun na lang ang pagpupursige
nitong si Bangag at saka itong si Romilio na makapunta dyan sa ombudsman. Kasi yan ang tanging magdedetermine sa isang kawatan kung talagang nangawat o hindi. So pagka i-dismiss yan ng ombudsman, hindi na makakarating sa sandigan bayan yan, dismiss na talaga ang kaso. Wala na. Grabe. Sana nga lang kung binili sana ni Martin Romualdez yung Island Cove ni Remulla na yan, ay patayuan niya ng mga bahay na yan at kahit yung mga regular na bahay lang at dyan patirahin yung mga kababayan nating mga walang bahay dyan na nakikipagsiksikan dyan sa mga kanal dyan sa Metro Manila. Pero hindi talagang sadyang kakapal lang ng kupal itong mga ito, mga magnanakaw na ito. Sabi ko nga po, sana magkaroon tayo ng presidenteng kriminal. Susunod na presidente. Dahil hanggat hindi po pinapatay itong mga lahi ng mga magnanakaw na ito, wala na pong kapag-asa na umangat ang buhay nitong ating mga kababayan. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Dapat yan magmula sa puno, magmula sa ugat pala, hanggang puno, hanggang sa sanga, dapat yan ay pinupugutan na. Dahil baka makapanghawa pa yan o makapanglahi pa yan. Lahat ng lahi sana nitong mga magnanakaw na ito, dapat itong mga patayin na lahat. Hindi ko naman pwedeng ipanalo itong subscribe natin, bilang ng subscriber natin. Sana kung milyon itong subscriber natin, pwede tayong kumandidato sa 2028. Para ang gawin lang natin, patayin lang ng patayin itong mga magnanakaw na ito. Walang pag-asa na makapunta ako dyan. Wala. Kaya hanggang sa mag-obserba na lang ako kung anong mangyayari. Kung kailan magsisimula na kakain ng mga adobe itong mga kababayan natin. Wala na kayong awa sa mga Pilipino. Harap-harapan nyo ng pinapatay itong mga kababayan natin. Ano bang nga pa nila? Ano bang naging kasalanan itong mga kababayan ko sa inyo? Ano bang atrasong ginawa ng mga kababayan ko sa inyo at ganyan ang mga ginagawa ninyo sa kanila? Sabi ko nga po, hindi ba nakikita na literal ninyong pinapatay itong mga kababayan ko, pero dyan sa mga pagnanakaw ninyo, yan na. Kaya nga po, kabi-kabila yung mga nakawan ngayon dahil sobrang hirap na po ng buhay. Kabi-kabila na rin po yung mga adik ngayon. Kabi-kabila na rin po yung mga akyat bahay gang ngayon. Papaan po, gutom na po ang mga pamilya nila. Pero sana, nananawagan po ako sa lahat ng mga magnanakaw na mga ordinaryong tao, kagaya nung magnakaw lang kayo ng pinagbintahan ng maliit na tindahan. Sana po, kayong mga mag-ipon-ipon kayong mga magnanakaw. At ang nakawin nyo po, or ang pasukin ninyo, lalo na yung mga akyat bahay gang na ito, ang pasukin nyo po yung mga bahay nitong mga politikong itong mga kawatan ito. Yun po sana. Huwag po yung motor na nakaparada, na gamit-gamit nung may-ari ng motor sa kanyang hanap buhay, ninakaw nyo. Yung iniwan lang ng bisikleta, ninakaw nyo. Samantalang yun ang ginagamit ng tao na para pumasok sa kanyang trabaho. Kaya yun ang panawagan ko po sa inyong mga magnanakaw. Huwag na po yung kapwa ninyo mahirap ang pagnakawan ninyo.
Sugurin nyo na po ang pagnakawan nyo na itong mga politikong mga kawatang ito. Kung kinakailangan nyo ng armas, bibigyan ko pa kayo eh. Huwag nyo lang pagnakawan itong mga kapwa ninyo mahihirap na tao. Nakakapangilabot eh. Imaginin mo, naghahanap buhay ang tao gamit yung kanyang motorsiklo. Ninakaw nyo pa. Yung bisikleta na gamit nung kapwa ninyo mahirap para sa pagpasok sa kanyang trabaho, ninakaw nyo pa. Yung alagang mga manok at baboy, yung baka lalo na. Alam nyo po ba pag nag-alaga kayo ng either baka o kalabaw, bago po sila makapagpaanak ng isa, kung ilang taon po inaantay nila. Or sabihin na natin na taon-taon na lang. Mag-aalaga yung isang tao mahirap. Makikialaga yan, hindi niya kanyan. Pag napaanak niya yung kanyang alagang kalabaw o baka, hahatiin yun. Kailangan magpaanak pa siya ng isa para hati sila ng may-ari ng kalabaw o baka. Imaginin mo, mag-aantay ka ng 2 hanggang 3 taon bago mo magkaroon ng kaparte. Tapos yun, pinatay nyo pa, ang kinuha lang ninyo, paa, buntot ng baka, minaltrato nyo na yung baka, sinira nyo pa yung kinabukasan nung nag-alaga ng baka. Anong klaseng mga tao kayo? Uulitin ko lang po. Diyan sa mga lugar ninyo, yung mga politiko diyan ang pagnakawan ninyo. Or harap-harapan ninyong puntahan niya sa bahay nila, katayin nyo, kunin nyo yung mga dapat niyang kunin. Dahil yan, alam na alam naman natin yan, na ninakaw din nila yan. Kaya okay lang na nakawin din ninyo. Huwag naman yung pinaghirapan ng kapwa ninyo mahirap. Grabe. Wala na po kapag-asa. Sinasabi ko na po ng sinasabi ito. Ito po mga kababayan natin o kababayan ko, nakapos sa kabuhayan. Hindi lamang po kapos, kundi kapos sa kabuhayan na halos wala na pong masaing. Yung iba po dyan, totally wala pong masaing. Ay, pagkadami-dami na po yan ngayon. Grabe. So, well, anyway, wala naman tayo magawa talaga. Maging ako nga. Hindi rin ako makalapit. Ilang beses na ako nag-attempt. Dahil mayroon sana akong tinatarget ng politiko, hindi talaga ako makalapit dahil ang dami-daming bodyguard. Kasi pag nalapitan ko lang sana, yung maipatong ko lang sana, itong mga daliri ko sa ulo niya, pag pinilipit ko yung durog-durog ang ulo niyan, wala, hindi talaga malapitan. Sa daming bodyguard. Imagine mo na, ang dami din natin binabayaran ng mga bodyguard ng mga kawatan. Imagine nyo naglagay tayo ng mga kawatan. Ibinoto natin yung mga kawatan. Bibigyan pa natin sila ng bodyguard pag nanakawan pa tayo. See? Sila ngayon ang nakatira sa napakagagandang mga bahay. Mansyon. Kagaya ng itong animal na kongresistang pa na ito, yung si Pimentel. Garahe lang Garahe lang nung kanyang mga luxury car. 2 billion pesos na ang ginastos. Yan dyan sa Kwan parting Mindanao. Sugurin nyo na yan. Gilitan nyo na yan. Itong si Saldico, sabi ko nga, mahirap lang bitaw dito ng Kwan. Salitang masama.
Pero ang sinasabi ko rito, lumpuhin nyo na yan. Hindi na po binubuhay itong mga ganitong klaseng tao. Sige po, tapos na po tayo dyan. At stop na rin ako talaga, parang nararamdaman ko na po na parang umakyat na naman yung dugo sa ulo ko. Ito lang po muna, bibigyan po natin ng kasagutan yung mga senior citizen po natin na nagtatanong doon sa ang dami ng mga problema. Yung isa doon, yung sinasabi na yun daw, parang wala daw pong lakas yung binti nila. Okay? Yung po bang 60 years old lang, 60, 65, di ba po makikita nyo, yung mga matatanda na mga 60, gumagamit na po ng tungkod. Ano? Kasi mahina na raw po talaga yung kanilang muscle ng kanilang mga binti. Parang, kumbaga, parang pakiramdam nila, parang mauupo sila kung wala silang sungkod. Okay. Ganito lamang po. Ito po kasi baka hindi lang po ninyo alam, ay nagkalat po itong kailangan kainin ninyo eh. Nagkalat po kahit saan yan. Ito po ang ugaliin ninyo. Yung po mahihina na yung mga binti na parang magkukulaps kayo pagka wala na kayong sungkod, magkukulaps kayo. Ito po ang ugaliin yung araw-araw kainin. Akala nyo lang, parang walang kakwenta-kwenta. Pero subukan nyo. Kamuti lang po. Kamuti po ang araw-araw ninyong kainin. Kung maaari nga lang, huwag na kayong kumain ng kanin. Kamuti. Yun po. Kung kumakain man kayo ng kanin, hindi kumain ng kanin, okay lang. Basta araw-araw makakain kayo ng kamuti. Yun po ang garantisadong maituturo ko sa inyo, sa mga senior citizen po na nagtatanong sa akin. At kasi ang sabi niya, Sir, pagka wala na po akong tungkod, parang pakiramdam ko, babagsak ako. Pero nasa 62 years old na raw siya. Dahil para daw mahina yung kanyang mga binti, kaya kailangan niyan magsungkod. Ano raw ba yung dapat niyang gawin or dapat niyang kainin? Yun po ang sagot ko. Kamuti lang po. Ngayon at napakinggan niya ito, bago pa lang kayo umabot doon sa ganong na pangyayari na parang walang lakas yung inyong mga binti, ngayon pa lang po, ay ugaliin nyo na pong kumain ng kamuti. Baka iniisip ninyo, turo lang ako ng turo dito na hindi ko naman ginagawa. Ginagawa ko po. Ako mismo. Ako po mismo, lahat po ng itinuturo ko, ginagawa ko. Hindi po ako nagpapawala rito ng kamuti. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, maliban sa talbos, kamuti po talagang mga kinakain ko. Yung mga yan. Mararamdaman pag nakaisang buwan na po kayo or hanggang 2 buwan na kumakain kayo ng kamuti, hindi nyo na po kailangan yung sungkod, yung tungkod, hindi na po. Kaya ko sinasabi ito dahil yun ang ginagawa ko eh. Sige nga, 62 years old lang yun nagsasabi. Yung iba 60, yung iba 65. Ganun na agad, parang ang hina-hina na nila. Ay samantalang ako, ngayong malapit na, 177 ko na ngayong December. Pero, naku po, ay kung si Manny Pacquiao lang ang ipapalaban mo sa akin, ay segundo lang tataob sa akin si Manny Pacquiao eh. At saka yung mga binti ko talagang pag nasipa ako ang pagmumukha ni Kiko Pangilinan ito, talagang
basag-basag ang uso. Oh. 177 ko na ngayon December. Ngayon December, darating. Oh. Kamuti lang po. Pangalawa, actually, itong pong pangalawa na sasabihin ko sa inyo, diniscuss ko na po ito sa inyo. Kaya lang, ay ang sabi nila, may kamahalan lang daw nga kung bibilihin sa palengke. Yun po bang abukado? Ugaliin po ninyong kumain ng abukado kung meron kayong abukado tanim or kamag-anak na mahihingan. Ugaliin niyo po, lalo na po itong mga senyor. Sana nga po mayroon tayong batas na lahat na may mga puno ng abukado, pagka senyor ang humingi, bigyan. Pero pag pumunta po kayo sa palengke, mahal po talaga yung abukado. Pero diniscuss ko na po yan sa inyo. Ang pagkakaalam po ninyo, ang pinakamayaman sa potassium ay saging. Di ba? Yan po yung alam ninyo na pinakamayaman na sa potassium ay saging. Pero mali po yung inyong paniniwala. Or mali po yung inyong alam. Dahil ang pinakamayaman sa potassium ay abukado. Ngayon po, para lang makasigurado kayo, magtanong din po kayo sa mga doktor. Itong mga sinasabi ko, gaya itong kamuti, abukado na yan, tanong po kayo sa mga doktor. Kung mali po ba itong sinasabi ko. Yun lamang po. Sabi ko nga sa inyo, yung edad kong 177, kahit na pag pinapila sa akin, itong lahat ng mga congressman na kawatan, at halimbawa itong kongresista na ito ay nangunguna halimbawa dito sa isang linya, nangunguna itong si Romualdez. Pag sinipa ako yan, lahat yan na 300 na kongresista na yan, tataob yan. Isang sipaan ko lang kay Romualdez yan, taob lahat yan, mga 300 na kawatan na yan, na kongresista. Ganon ko po sinasalarawan yung pagiging malakas yung mga binti ko. Dahil lang po yan sa kamuti. Sana po ay may natutunan kayo, lalo na po itong mga senior citizen natin. Kasama na po ako dyan. Dobling senior na nga ako. At sana nakatulong yung aking pagbibigay ng advice sa inyo. Maraming salamat po muli, lalo na po din sa aking mga subscriber, followers, mga viewers na patuloy na nanonood dito sa ating walang kakwenta-kwentang content. Isa lang po ang pwede kong sabihin sa inyo. Ginagawa ko po ang lahat ng ito dahil mahal na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po.